Mukhang nagkapikunan mga ate at kuya si Direk Daryl Yap at ang isang DDS dahil ito sa pasabog ni Miss Maharlika, I think, yung kahapon, di ba? Diyos ko, magpapasko, mabibigat ang pasabog ni Miss Maharlika, nakakalurke. Tingnan natin kung ano baga ang dahilan ng mukhang pagkakapikunan na ito ni Direk Daryl Yap at ng isang DDS. Hindi naman lahat ng DDS. DDS stands for, actually originally it stands for Davao Death Squad. Itong fake news na pinasabog nung sino ba yon? Yung Las Cañas yun, di ba? Yung panahon na ginigisa-gisa ni Laylay de Lima noon si PRRD. Nung si PRRD ay mayor pa ng Davao and then eventually naging congressman nga po. So, di umano si Tatay Digong may Davao Death Squad. Meron siyang parang mga armed men na tumitegi ng mga kalaban sa politika. May mga pinapatay daw ang Davao Death Squad ni Tatay Digong, mga ganun-ganun ganap. And tinatapon daw sa crocodile farm, pinapakain daw sa mga buhaya. Ay, ganun ba? Turned out, peke yung DDS or Davao Death Squad na allegation kay PRRD noon. Ang ginawa ng mga supporters ni Tatay Digong, bumuo ng grupo, 'di ba? Pinaltan yung meaning ng DDS, ginawang Duterte diehard supporters or diehard Duterte supporters. Not necessarily diehard, pero ang tawag po sa mga nagmamahal kay PRRD, 'di ba? Kilala ka mang vlogger or blogger or influencer or hindi, 'di ba? DDS, no? May mga nagki-claim na sila ay DDS, lalo't supporters ni VP Sara din at ni PRRD, ng mga Duterte at least, no? Or mga natutuwa kay Pangulong Duterte. One of them is Miss Pebbles Duque. Ang alam ko po, isa siya sa mga appointees ni PRRD. Ito po ang kanyang post, na sa tingin ko ay ikinapik ko ni Direk Daryl Yap. Shout out Direk Daryl. Ito, sabi ni Miss Pebbles, dapat isama sa nilulutong movie nung puppet director. Ito lang siguro yung naka-offend kay Direk Daryl Yap na na phrase na ginamit. Tinawag siyang puppet. Medyo offensive nga naman, no? Dapat isama sa nilulutong movie nung puppet director na yon. Hindi naman niya pinangalanan pala. Yung scene na nagbeg si ate na huwag ilabas na nasa narcolist ang kapatid. Sino yung ate? I think it pertains to Senadora Amy. Sino yung nasa narcolist na kapatid? Si Kuting. Kung 'di ba kung i-ano natin, i-analyze natin. Nagbeg si ate, ito yung sinabi ni Miss Maharlika kahapon, na lumuhod. Not necessarily or not literally lumuhod siguro, pero nagmakaawa si Senadora Amy as per Maharlika's vlog last time na huwag isama, huwag i-announce nung 2017 ang pangalan ni PBBM na nasa narco list. Di ba during drug war ni PRRD may mga pinapangalan ng mga kilalang personalidad, mga politiko, mga generals, di ba? Mga police, mga men in uniform involved sa kalakaran ng droga. Oh, naalala niyo yung mga paruhinog, ganyan, di ba? At kung sino-sino pa. Oh, even De Lima, di ba? Sabi ni PRRD ay, well, yun nga yun. Kaya nga nakulong si De Lima dahil nga nag-benefit daw sa drug money, di ba? So, ang daming mga kilalang personalidad ang nakaladkad sa war on drugs. Lalo na't nakalagay sa narco list ang pangalan. And nandun daw, sabi ni Miss Maharlika kahapon, ang pangalan ni Kuting. Take note, si Kuting namumuno sa bansa natin. Gaano katindi yan? Hindi kina-capture ng media, mga ate at kuya. Ang expose ni Miss Maharlika, 200,000 mahigit na ang vlog, ang views. Pero hindi kina-capture ng media. Ano ang balita ng media ngayon? Hiwalayang Kim Chiu at Zian Lim. Ano sa tingin nyo? Yung hiwalayang Kim Chiu at Zian Lim, hindi kaya pa nakipbutas yan or whatever? Like, di ba ganun yon? Kapag may nangyayaring controversial sa politics, biglang may mga balita patungkol sa artista. Nung nakaraan, yung hiwalayang Daniel Padilla and Catherine Bernardo, sumabog, di ba? I think yan nangyari yan nung lumabas yan, nung umingay din yung yung 1.8 billion travel fund ni Tambaloslos. Halos kasabayan, magkasunuran, di ba? Ngayon, ang pasabog ni Miss Maharlika, what do you think mga ate at kuya? Paki-comment nga po sa comment section. Parang panakip Kailangan may matinding balita na ipapanakip. Ang hiwalayang Daniel Padilla at Catherine Bernardo, matagal na yan.
Kaya lang dahil nga siguro sa mga kontrata nila na 'di ba may mga endorsements, may mga commercials na ang kinuha ay ang Kathniel, hindi nila mai-announce in public na wala na sila. Kaya lang si Daniel Padilla nakikitang may mga pictures, 'di ba? Na katulad ng picture ni Andrea ba 'yon? Andrea yung malaking jabonga na bagets. Andrea ano ba 'yon? Brillantes, 'di ba? Malalaki ang Brillantes na may picture somewhere in Europe, tapos si Daniel Padilla may picture din doon, at kung ano-ano pang mga chika. Ito nga kay Herlin Hipon na ito at saka doon sa jowa ng senador, baka panakip din yan sa issue ng SMNI, pwede. Hindi kahihiyan yung sa SMNI eh. Baka yung sa pag-attend ni Kuting ng kasal. Sa Marawi, di ba? Or yung peking COVID na sakit ni Kuting. Diba magkakasunod eh. Kung ano yung matinding kahihiyan na balitang pasabog na magiging kahihiyan ng mga politiko, may lumalabas na balita na patungkol sa mga artista. Para yun ang mapag-usapan. Kasi marami naman sa mga Pinoy ang marites, mas interesado sa usaping artista, lalo na't hindi mahilig sa mga malalalim na usapin na katulad ng politics. Baka way yan ng mga politiko, di ba? Na and ng mga kasabwat nilang media, baka ganun yun eh. O ano, merong baka yung mga ganun yun siguro, no? Siguro kausap ng mga politiko itong mga media na ang bait-bait sa kanila. Sabihin, ilabas nyo na yung balita patungkol sa hiwalayang Kim Chiu at Zian Lim. Ilabas nyo na yung hiwalayang Kathniel kasi kailangan matakpan yung kahihiyang ginawa ni Kuting na umattend ng kasal and deadma sa Marawi or what, or yung natuslok yung ilong ni Tamba, or yung kamkaman ng 1.8 billion travel expenses. Actually, yung traveling expenses is 2 billion and 66 million. At hindi pa nila nauubos yung putal na 66 million. Ang 2 billion saan mapupunta? Ilang araw na lang tapos na ang December. Saan mapupunta ang 2 billion at mangilang-ilang putal? 'Di ba? Para hindi mapag-usapan, may ganyang ganap. But anyway, going back dito sa sa bangayan ni Direk Daryl Yap, mamaya natin pag-usapan yung hiwalayang Kim Chiu kung kaya pa ng oras natin. Dapat isama sa nilulutong movie, I think, yun lang ang kamalian ni Miss Pebbles. Medyo offensive yung sinabi niya na puppet director si Direk Daryl. And I hope Direk Daryl hindi ka talaga puppet director kasi nga, ang tingin ni Miss Pebbles sa mga supporters ng Marcos ay mga bulag. Right? Or kung may supporters ang mga Marcos, kasi kaibigan ni Senadora Amy si Direk Daryl, ang tingin ni Miss Pebbles siguro sa mga supporters ng mga Marcos ay anti-Duterte. Which I think hindi anti-Duterte si Direk Daryl. Doon lang siguro na mali si Miss Pebbles. Ibang Pebbles to yung Pebbles sa Lakera, Akla. Yung Pebbles Duque, appointee ni PRRD nung nakaupo siya. Sabi pa dito ni Miss Pebbles Duque, babae ito kay Direk Daryl, sa sobrang brilliant niya, dapat manalo itong sinato ng, hindi naman yung inaasar si Direk Daryl Actually, humahanga siya sa brilliance ni Direk Daryl kasi nga bata, pero ang movies niya, magaganda. Tumatabo sa takilya kahit hindi pinopromote ng media, kahit hindi nagpapa-advertise si Direk Daryl Yap sa mainstream, hindi napapanood ang commercial ng say Made in Malacanang. Baka yung para kang papa mo na bagong movie ni Direk Daryl hindi rin pinapalabas sa GMA, sa ABS, sa News 5, 'di ba? Pero tumatabo, kumikita ang mga pelikula ni Direk Daryl. Nagiging controversial ng director si Direk Daryl So actually, hanga din si Miss Pebbles sa brilliance si Direk Daryl. Kailangan daw isama sa eksena sa gagawing pelikula ni Direk Daryl Yap, I think yung final 'di ba, yung final sequel ng Made in Malacanang, yung Mabuhay Aloha Mabuhay. Yun, no? Dapat isama sa eksena na nagmakaawa si Senadora Amy. Good idea nga naman, ano ba yan? Good idea nga naman. What if isama ni Direk Daryl Yap yung eksena na nagmamakaawa si Senadora Amy na huwag ilabas, huwag banggitin ni PRRD yung pangalan ni PBBM. What if ilagay sa pelikula? Dapat manalo itong scene ito ng Oscars. Palitan na yung script. 'Di ba? Baguhin na. Kasi sa tingin ni Miss Pebbles, yung pelikula ni Direk Daryl Yap na yung part 3 ng Made in Malacanang ay magiging pagpapabango pa rin sa mga Marcoses. Kasi syempre ang producer si Senadora Amy, 'di ba? That movie is actually maybe there's a sensational, baka sensationalize din yung movie para 'di ba ma-correct yung
yung pangit na impression sa mga Marcoses, lalo na yung sa mga magulang ng mga Marcos, 'di ba? Yung si Madam Imelda at saka si nasirang FEM. Oh, ang hindi ko lang ang medyo nega lang dito sa post ni Miss Pebos ay yung tinawag niya si Direk Daryl Yap na puppet director. So sunod-sunurang director ang, 'di ba? Actually hindi puppet director Miss Pebos. To be fair with Direk Daryl, hindi puppet director si Direk Daryl kasi sinasaway naman ni Senadora Amy, hindi talaga nakikinig si Direk Daryl, no? Walang control si Senadora Amy sa mga sasabihin ni Direk Daryl, sa ipopost si Direk Daryl Yap sa social media. Baka nga minsan napipiko na rin si Senadora Amy kay Direk Daryl kasi pasaway nga daw si Direk Daryl. May sariling isip si Direk Daryl Yap. So he shouldn't be called as puppet director. Puppet director agad porque Marcos ang kanyang moving ginagawa. Doon lang medyo mali yung sinabi ni Miss Pebbles. Ito naman yung sagot ni Direk Daryl, syempre maanghang. Itong Pebbles Duque, halatang outsider. Tagalabas, walang alam, no? Halatang unattended fan sa labas ng pinto. Ganun ba? Siguraduhin mong manonood ka, biik. Ayun naman ang offensive sa sinabi ni Direk Daryl. Tinawag niya si Miss Pebbles na biik. Sa picture po dito sa tatlo, yung nasa dulo si Miss Pebbles, yung sa tatlong babae, nasa dulo si Miss Pebbles, yung nakaitim. Ito po, sa pagkakaalam ko, ay anak ni Kabayang Noli de Castro. 'Di ba nasa media rin 'to eh. Parang DDS din 'yan siya kasi appointed din during PRRD. Ngayon yung nasa gitna ay si Miss MJ Kiambao Reyes, isa rin pong DDS. Medyo naglalaylo nga lang siya sa pagpo-post about politics, pero paminsan-minsan nagpo-post din siya kasi hindi rin maiwasan. Supporter kasi sila ni Pangulong Duterte, yung tatlong babae. That's Miss Pebbles, yung nasa dulo. Tingnan natin yung bagong post ni Miss Pebbles, baka may sagot siya kay Direk Daryl Yap, ha? Hold on, open ko lang. Abogada na rin po yata ito, mga ate at kuya, si Miss Pebbles. Kaibigan din nila Oro. Ayan, ayan, post about PRRD. Eto, baka parinig kay Direk Daryl, pero hindi naman offensive. Sandali, Ayan, sabi niya, Tanggap ko kung ano ako since birth with a very happy life. Isa pa di ako nakisiksik to be a fan. I don't need that. People know me well. So Merry Christmas. But of course, we can always exercise our rights against discriminatory remarks and protect our dignity. Please be advised to read on the anti-cybercrime law. Ingat palagi. Chill lang, pikon talo. Baka parinig kay Direk Daryl, no? Ito naman yung balita about Kim Chiu, nagkahiwalayan na. So, cybercrime. So, kasama ba sa cybercrime ang cyberbullying? Pwede rin kasi tinawag ni Direk Daryl Yap na biik. Kasi medyo bilugan, 'di ba? Anong medyo? Bilugan kasi mataba si Miss Pebbles, yung nasa dulo. Pebbles Duque. Ayan. Pero ang sabi ni Direk Daryl Yap dito sa sagot niya kay Miss Pebbles, siguraduhin mong manonood ka, biik, kasi kasama yun. Really, Direk Daryl Yap? Really, pusuan ko to. Kasama daw ang pagmamakaawa ni Senadora Amy. So Miss Pebbles, yung panawagan mong baguhin ang script, baka nga binago ni Direk Daryl Yap. Lalo't gigil na rin si Direk Daryl Yap kay, kung hindi man siya sobrang gigil kay Kuting, gigil siya kay Queen B. Right? Gigil si Direk Daryl Yap kay Queen Butod. Isa si Direk Daryl Yap, kaya tama rin ang sinabi ni Direk Daryl dito na parang outsider si Miss Pebbles, parang hindi updated. Ayun nga, 'di ba? Hindi updated sa ganap-ganap. Si Direk Daryl Yap kasi ay hindi talaga puppet director, hindi siya puppet ng mga Marcos. So maybe magkakapatawaran naman sila, magpapasko naman, 'di ba? Direk Daryl Yap, konting ano lang 'to, nagkaroon lang ng maanghang na palitan ng salita. But iisa na Miss Pebbles, si Direk Daryl Yap ay ano yan, isa sa nagsiwalat na si Senadora Amy at si Queen Butod ay hindi maganda ang relasyon. Kung hindi mo kilala si Queen Butod, Miss Pebbles, asawa yan siya ni Kuting. Si Kuting Lawlaw. Isa siya sa nagbulgar na may hidwaan si Senadora Amy at si Queen Butod na parang siya ngayon ang nagko-control sa puppet na si Kuting. Ang totoong puppet, Miss Pebbles, ay si Kuting. Puppet ng Anemika at puppet din ni Queen Butod.
ang namamalakad sa bansa ngayon ay hindi si Kuting, kundi si Butod. Ayun, 'di ba? Sa sana makarating kay Miss Pebbles ang vlog natin, or maybe 'di ba mag-exchange of message, mag-chat sila ni Direk Daryl Yap, kasi hindi naman magandang mauwi to sa mga sa cyberbullying and what, abogada yun, si bagong graduate si Miss Pebbles no? And pareho naman sila na sinusuportahan. I mean, si Direk Daryl Yap sa tingin ko ay maka Duterte to no? Maka VP Sara din. So, hindi natutuwa si Direk Daryl Yap kay Kuting, lalo na kay Butod, 'di ba? So, yeah. And kung ito nga po, itong itong panawagan ni Miss Pebbles na paltan yung script or baguhin, actually siguro binago na ni Direk Daryl Yap. Kasi nga natauhan na yan for sure, 'di ba? Kung hindi man natauhan, baka hindi na niya pababanguhin ang lalo na si Kuting sa magiging huling franchise. Nabuli si Direk Daryl Yap mga ate at kuya, nabuli siya ng mga Ensaymada vloggers. Ano sabi ng mga Ensaymada vloggers? Kumita ka lang dahil sip-sip ka sa mga Marcos, kumita ang movie mo, ginamit mo si Kuting, ngayon binabatikos mo. Kasi yung Made in Malacanang, yung unang movie na pinalabas ng August ng 2022, ay kumita talaga, tumabo ng bonggang-bongga. That was a few months after maupo ni Kuting, di ba? Alam ba yun, halos mag-1 bilyon ang kinita Yung part 2, yung Mabuhay Aloha Mabuhay, hindi kasing box office na katulad nung Made in Malacanang. Ngayon may part 3. Yung Martyr or Murderer rather, yung part 2. Yung part 3 na Mabuhay Aloha Mabuhay, si Aga Mulak na ang gaganap, 'di ba? Kung hindi, well, spoiler alert. Well, binulgar din naman ng ilang Ensaymada yun. Si Aga Mulak ang gaganap na Kuting, apakapogi ni Aga Mulak. Paano yun? Tatabingi din ang mukha ni Aga Mulak ng konti. Gaganon din. Anyway, well, siguro kung hindi, 'di ba, kung hindi nagkakandaletse-letse ngayon ang Pilipinas, kung maganda sana ang performance ni Kuting, baka sakaling ang Mabuhay Aloha Mabuhay ay magiging maganda pa rin ang script in favor of Kuting. Kaya lang, dahil nga sa kapalpakan, and even Senator Amy Marcos talagang 'di ba laging kinokontra ang kanyang kapatid dahil hindi rin niya gusto ang mga ginagawa. Hindi rin gusto ni Senadora Amy ang mga nangyayari ngayon, kasi mukhang aware si Senadora Amy na hindi kapatid niya ang namumuno, baka iba, 'di ba? So, for sure na bago ang script. For sure ang script ay baka nga madagdag sa script na hindi maganda talaga ang pag-uugali ni Queen Butod. Right? Baka ma-highlight na masama ang ugali ni Queen Butod. Sa Martyr or Murderer, yung part 2 ng Made in Malacanang, mga ate at kuya, na si Direk Daryl Yap ang nag-direct na ng movie, medyo may mga pasaring na doon kay Queen Butod. Kasi ang gusto ni dating Pangulong Marcos, yung tatay, na mapangasawa ni Kuting ay yung beauty queen. Sino ba yun? Nalimutan ko na yung pangalan, maalala ko yun mamaya. Basta Diyosa yun. Oo. Nasa dulo ng dila ko. Sabi nga, kung ang ikinasal nun ay hindi si Amy at saka yung, ano ba yung apelyido nung napangasawan? Si Irene pala. Araneta rin. Greggy Araneta. Kung hindi si Irene ang kinasal noon, 'di ba, kasi bunso si Irene, naunahan ni Irene si Senadora Amy, naunahan ni Irene si Kuting. Senadora Amy yata may anak na noon dapat ang kumbaga sa hierarchy ng magkakapatid, ang dapat ikasal na si Kuting na. Total sweet naman sila ng jowa niya. Sino nga yung jowa niya? Paki-comment nga. Nasa dulo ng dila ko. Claudia Bermudez. Napakaganda, yun yung jowa dati ni Kuting. Diyosa, elegante, matangkad. Kuting, anong nangyari? Bakit napunta ka sa kasi si Claudia Bermudez, 'di ba, beauty queen, maganda, matangkad, may lahi. Half Briton yata, parang Phil-Am yun siya. Laking anemic kaya yata yun, na may dugong Briton pa. Ganda-ganda ng jowa dati ni Kuting, in love si Kuting doon. Ano nangyari? Dahil lang sa nakabudol ng ticket sa Miss Saigon, pinakasalan na? Anyway, medyo galit na galit si Direk Daryl Yap doon kay Miss Titimang-Timang Apota. Bago ka bumirit-birit, pinagawan ko na ng flag si Digong, huwag kang mangmang. So, ibig sabihin, may eksena sa pelikula na baka i-relieve ni Direk Daryl Yap na may malaking flag, 'di ba, nung kampanyahan ni Tatay Digong noon. Si Direk Daryl Yap yata yung may idea noon na
lalakad yung flag sa crowd, ang laki-laking flag. So baka iaano niya yan. Gagawa ulit si Direk Daryl Yap ng napakaraming, kunwari ay nanonood ng meeting de avance ni Tatay Digong at may i-re-enact. Baka ganun. So supporter si Direk Daryl Yap actually ni Tatay Digong. So Miss Pebbles, baka 'di ba, hindi naman dapat mauwi ito sa matinding bangayan. Maka-Duterte naman si anong palitan na ang script, nabasa mo ba? So medyo maaanghang yung sagot ni Direk Daryl Yap kay Miss Pebbles. But lalo't magpapasko, I think magiging okay naman sila. Total pareho naman silang supporter ni PRRD. Hindi lang talaga siguro aware si Miss Pebbles. Kumbaga nag-react lang si Miss Pebbles sa pasabog ni Miss Maharlika. Kasi ang pinanghuhugutan ni Miss Pebbles, mga ate at kuya nito, ay yung expose ni Miss Maharlika. Eto nga, open ko ha. Ito. Nandito tayo sa page pa rin ni Miss Pebbles. Ayan. Kung totoo man ang lungkot na kinampanya ng taong bayan at pinanalo ang nasa narco list. Sino ang nasa narco list? Diba si Kuting? So doon yan galing. Kaya siya nag-react na kailangan ng baguhin ang script. Huwag nang pabanguhin yung nasa narco list. I think binago na rin ni Direk Daryl Yap ang script. Ano sa tingin nyo? Magbabangayan pa rin ang DDS at si Direk Daryl Yap? Paki-comment po sa comment section at mag-like and subscribe din po kayo.